kami with the Philippine costume, Barong Tagalog. So, sa buong Pilipinas yun, every Monday sa mga government hospital, nagpa-flag ceremony na nakaganito. Oh, that is why you look so good, Doc. Ha? That's a positive note for this morning. Ang doktor nating nakatalagang, akala ko may pinaglalaban ka, Doc. Ops, bawal. Bawal tayo dyan, Doc. Dito tayo. Oo, para pupunta ka sa the Netherlands. Oy, nakarating ka na ba dun, Doc? Hindi pa. Isa sa kasama sa bucket list mo yan, ha? Oo. Doc, nako, eto na nga bakuna. Nagpaalala po ang Department of Health dahil yung sa kaso po ng measles, rubella, no? Ang pinapaalalahanan ng DOH ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Doc, ano nga ba kayo po bilang head po ng Just Adjustado Makapagala, no? Memorial Hospital, ang head ng Department of Anesthesia, Doc. Anong kahalagahan, nito para sa atin? Ang kahalagahan ng bakuna para sa mga bata pagkaanak pa lang, usually yung mga moms, MMR na tinatawag na para sa bakuna, mumps, measles, and rubella, binibigay usually 2 dose sa bata pagkapaanak pa lang, binibigyan na, di ba, yung mga BCG na tinatawag natin. Meron tayong binibigay na kaagad yon pagkaanak pa lang. And then lifetime na yung immunity natin doon. Yes. Alam ko yun dahil binibigyan na kami ng listahan nun, di ba? Nung aming mga sa PEDYA, yung aming mga chikiting dadalhin. Yes, Doc. Tapos kung halimbawa, ini-schedule yan, usually may mga pediatrician naman bawat bata. So yung mga anak ng bagong panganak, refer na namin kaagad sa pediatrician, and then sila na yung nag-i-schedule regarding sa bakuna. At least kahit pa paano, may bigay naman lang pagka labas pa lang ng baby, binabakunahan na yung mga bata. Yun. At yan ang paghimok talaga natin, Dr. Donald, sa ating mga magulang. Kailangan natin ito kasi nagpoprotekta ito sa mga sakit na tinatawag natin. Kasi yung bata hindi pa exposed sa mga bacteria at viruses. So kailangan bago siya ma-expose, may labas ng hospital, meron ng protection para magkaroon man lang ng antibodies sa katawan. Yung mga bakuna natin bumubuo ng antibodies para sa mga protection sa ibang mga sakit na makukuha natin sa environment. Yes. So lahat naman ng mga sakit na nagkakaroon like nangyayari sa atin nakaraang ilang taon, nagkakaroon ng immunity tayo kahit hindi man lang totally nabawasan, at least hindi magkakaroon serious illness yung mga bata or mga tao na maging ano bang tawag dito, yung malala. Kumbaga sa Tagalog, malala yung mga sakit dahil nabakunahan nga tayo. Exactly. And Doc, during the pandemic, alam natin yun, di ba? Talagang yun ang natin, it is a must, no, na tayo magpabakuna. Doc, hindi lang sa mga chikiting, sabi ni Nanay Melissa ng Quezon City, Dr. Donald, good morning. Sa mga medyo sabi kaedara na, o yung mga teenager, kaedara na, anong may rekomenda yung mahalagang bakuna? Alam ko mga flu vaccine, no? Anti-pneumococcal, no, Doc? Una-una yung mga matatanda naman na pasyente natin kasi mababa na yung immune system nila, usually mahina na. So kailangan din bakunahan, lalo na yung flu vaccine ngayon. Every year kailangan mong may flu shot ka kasi yung isang taon na yun na expose panibagong ibang virus, bacteria na naman yung kaya kailangan every year na nababakunahan ng flu vaccine. Kasi sa mga matatanda, may hina ng immune system natin, kailangan kahit pa paano, may protection pa rin tayo. Yes. Hindi porket bata ka lang, yun lang yung binabakunahan. Pag matanda, ganun pa rin. Oo, tama yun, Doc. And very important yan. Ito naman, Doc, may mga available tayo. Of course, lagi naman yan sa ating mga public hospitals or government, no? I mean, mga health center. Ayan, sa mga health center, sa RHU na tinatawag. Kaya hindi rason na nung bata ako, hindi ako nabakunahan, nagkabulutong tubig or measles ako nung bata dahil hindi ako nabakunahan. Hindi rason yun kasi sa government hospital, meron tayong mga bakuna para binibigay na doon. Ini-schedule nga yan ng mga doktor para sa pediatrician.
kasalanan na ng magulang kung hindi magpunta yung anak sa schedule na binibigay nila yon. Yes. So yung ating Department of Health ay nagbibigay ng mga libreng bakuna regarding sa mga ganyang sakit. Kapag napabayaan kasi yan, Doc, talagang lalong lalala, sabi mo nga, no, ang pag hindi pa pabakuna, dapat sundin lahat yung lalo ng mga nanay natin, yung mga binibigay na, lalo yung chikiting pa lang, no, yung baby. Oo, yung pagkaanak pa lang ng baby, bago pa lang ma-expose siya sa environment natin, kailangan mabakunahan na sila. Yes. Kaya dapat, kung halimbawa panganak, naka-schedule na kaagad yan na mabakunahan dapat yung mga ganitong edad. May buwan na marami naman mga sakit natin na ngayon na nagagamot na ng bakuna So, kailangan lang ma-educate natin yung mga magulang na pabakunahan yung mga anak natin. Doc, during the pandemic, di ba meron tayong na panlaban dun sa COVID-19? Still ngayon, Doc, ito pa rin ay pinagpapatuloy natin, yung pagkahalaga ng pagpapabakuna. Oo, yung mga nagpabakuna at kahit pa paano, meron na silang panlaban ng hindi maging malala yung mga sakit nila. Kaya di ba ngayon, kahit nag-positive ka na ng COVID, na-expose na tayo dun sa virus na yun So yung katawan natin, kaya ng labanan yung specific virus na yon, magkaroon man tayo ng simptomas like ubo, sakit ng lamunan, lagnat, natotolerate na ng tao kasi nga nabakunahan tayo. Correct. Yan. Meron na tayong antibody sa katawan na lumalaban para dun sa mga viruses na yun. Ayun ang mahalaga. Doc, ano po ang bago ngayon sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital? Bago ito ngayon, every Monday, nagpa-plug ceremony yung mga doctors, lahat ng kawani ng gobyerno sa buong Pilipinas, naka-Philippine costume, Barong Tagalog, Pilipiniana lahat, every Monday, hindi lang dito sa amin, kundi sa buong Pilipinas, nakaganito tayo. Wow, very good naman, Doctor. You look so, talaga, good and handsome for this morning. Ayan. Doc, saan nga daw po matatagpuan ang Diosdado Macapagal Memorial Hospital natin? Matatagpuan po ang Diosdado Memorial Macapagal Hospital along OG Road in Guagua, Santa Rita, Pampanga. At it's a government hospital dito sa Pampanga. So yung mga malalapit sa aming lugar na kailangan magpa-check up, hindi na lalayo, hindi na pupunta ng ibang hospital na kaya naman namin ng i-cater dito sa amin. Doc, so ngayon, kumusta po? Wala naman tayong masyadong mga nakaka-alarma na dengue or what po in our area? Ngayon, medyo mataas. Siyempre, ngayong summer, mataas ang rate ng dengue ngayon. Mataas ang kaso ng mga dengue, hindi lang dito sa aming hospital, sa buong Pilipinas, uso ang dengue. Alam mo naman, uso ang dengue pag ganitong mga panahon na like summer. But we're ready for that naman. Paano na nakahanda naman tayo para doon. Yan. Doc, again, mensahe po ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood po sa umagang ito. And thank you so much for your time. I know you're so busy, Doc. But pagpinigyan niyo po ang ating Doc on Air sa DZXL News Centro Servicio. Doc, nasa inyo po ang pagkakataon sa mensahe. Go ahead. Anytime, muna magpapasalamat muna ako dahil hindi niyo ako nakakalimutan. Simula nagkakilala tayo sa pandemic. Pag magagandang lalaki, Doc, di namin nakakalimutan yan. No? Di ba, Doc? Sa Doc on Air, ayan, nagkakaroon tayo ng kahit regular or twice to 2 times a year na tayo na nagiging bisita dito sa inyo. At least nagkakaroon tayo ng tiwala para sa mga at edukasyon para sa mga pasyente, hindi lang sa pasyente rito sa amin, pasyente sa buong Pilipinas at buong tagapakinig, na dapat magpabakuna talaga tayo, na huwag nating kalimutan yung responsibilities natin bilang magulang na pabakunahan yung ating mga anak. At bilang sa sarili naman natin, kung kinakailangan sabihin ng Department of Health na may bakuna na para sa ganito, sumunod naman tayo para rin naman sa atin yan. Yes. Doc Donald, salamat po. Magandang umaga at more power. Thank you so much, at Doc. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig again, ng radyo serbisyo, at sa lahat ng nakikinig sa akin dyan sa hospital, Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital, at sa buong operating room department. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes. Thank you, Doc. Good morning. Thank you. Doc on Air. May kasama si Dr. Donald de los Santos Reluya, ang head po ng Department of Anesthesia sa mga taga Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital. Mga radyo man, karadyo man, abangan ang aming pasabog sa